island flights na lumalapag sa NAIA kagaya na lang sa mga flight ng Cebu Pacific papuntang Masbate at Siargao. Ililipat na sa Clark International Airport mula March 30, 2025. At pati ang maliliit na eroplano ng Philippine Airlines as domestic flight or island flights ay kasama sa ililipat sa Clark Airport. Ililipat na ng pamahalaan sa ibang paliparan ng island flights na lumalapag sa Ninoy Aquino International Airport. Simula yan sa March 30, 2025. Layo ng hakbang na ito na maging maayos at mapalawak pa ang operasyon sa NAIA. Nabuo ang desisyon matapos ang isinagawang pag-aaral ng Public-Private Manila Slot Committee na binubuo ng Department of Transportation, Manila International Airport Authority, CAAP, Civil Aeronautics Board at New NAIA Infrastructure Corporation na operator ng NAIA. Ang mga tinatawag na turboprops o island flights tulad ng CEBGO ng Cebu Pacific at Philippine Airlines ay babiyahe na lamang sa Clark Airport at iba pang secondary airport para marating ang mga kilalang isla tulad ng Coron at Siargao. Madalas gamitin ang mga turboprops sa mga tourism destinations dahil kaya nitong mag-take off sa lupa kahit maliit lamang ang runways. Maliliit na aeroplano, ililipat po yan sa Clark. Naku pa, ibig sabihin, ang layo po na pupuntahan ninyo kung may flight po kayo na Clark, galing Clark at lalapag ng Clark. O alamin natin sa Chief Strategy Officer ng Cebu Pacific, ano-ano ba mga flights na apektado at paanong diskarte para sa mga pasahero. Magandang umaga po sa inyo, Alex. Good morning. Good morning. Good morning. Si Alvin po ito, sir. Kasama ko po si Doris. Ano po? Anong gagawin po natin in light of this development na ito ang gustong mangyari ng bagong operator ng NAIA? Yun nga, lumabas po yung order, no, yung resolution ng December, which means the airlines kailangan na nga ilipat yung mga turboprop operations namin. Ito yung mga mas maliit na aircraft na part of our fleet, no? Ang kasya na pasahero dito 78 passengers. Opo. So dahil gusto ng gobyerno to move them out from Manila para ma-decongest yung NAIA, yung lilipat po namin to Clark are Manila to Masbate at saka Manila to Siargao, no? So on March 30th, doon na sila sa Clark go operate. Okay, so ang mga pasahero po nito, kasi syempre marami na rin po siguro nakapag-book ng mga flights. Effective March 30, 2025, imbis na Manila, Masbate, Manila, magiging Clark, Masbate, Clark. At yung Manila, Siargao, Manila, magiging Clark, Siargao, Clark. Tama po? Tama po. So anong gagawin ng mga pasahero kung... Kasi may dagdag cost po eh. Bibigyan ba sila ng free shuttle from Manila to Clark or bala na sila sa buhay nila? So yung pasahero namin kasi sa change sa itinerary nila, no. So bibigyan namin sila ng either free rebooking, pwede rin ilagay sa travel fund, pwede rin po sila mag full refund, no, for the original purchase kasi iba nga to, no. It's coming from Clark imbis na Manila. Which means, sir, hindi kayo magpo-provide ng shuttle kasi baka ang asahan nila may shuttle naman. Kasi may gastos partner, medyo malayo-layo ang Manila to Clark, Sir Alex. May cost. Hindi po. We always sell yung airport to airport lang yung tickets namin, ano. So, kung hindi talaga fit sa plano nila, the passengers can opt for a full refund na lang. Opo. And there's another one, yung direct service nyo naman from Manila to Surigao na gumagamit din ng maliliit na aeroplano. Anong anunsyo ninyo, sir? Yun ang ika-cancel po namin. Yung option na bibigay namin sa mga pasahero is to go via Cebu. Maraming po flights going to Cebu and then pwede sila mag-connect from Cebu papuntang Surigao. Ayun. So, tatlo na bali, ano? Yung Manila, Masbate, Manila, magiging Clark, Masbate, Clark. Yung Manila, Siargao, Manila, magiging Clark, Siargao, Clark. At yung Manila to Surigao, canceled. Which means yung Surigao to Manila, di wala na rin po. Wala na rin po kasi hirap talaga because we have to move out the operation space.
move out on, no? So initially March, tapos pag October na po, dapat wala ng turboprop operations galing Manila. Opo. Pero yung Air Swift, parang alam mo yung Air Swift, Swift? sa Palawan yan, Kanila din? yan ay subsidiary ng, Okay. ng Cebu Pac. Ano po? Oo. Tuloy po ang operation ng Air Swift. Yes, tuloy na po yan kasi yung resolution sabi na yung mas malaking operators muna ang kailangan mag-move out ng operations, no? So yung Sebgo at saka si PAL Express ang mauuna to move out. Si Air Swift kasama yung mga mas maliit na airlines hanggang March 2026. Pwede pa mag-operate sa Manila. Opo. Ang matindi pong mangyayari niyan, Sir Alex, ay ang tamang pag-aabiso sa mga pasahero ninyo. Yung iba matagal na nakapag-book, ano nga po. Paano ho, meron po ba kayong campaign program para po makarating ng maayos at tama yung mga impormasyon, na bagong impormasyon na ito? Opo. So, since may plano na kami how to adjust for the new policy, so ini-inform na po namin lahat ng pasahero through email saka through usual Viber messages na may change sa kanilang itineraries, no? So, ongoing na po 'yon to Opo. inform passengers Opo. and to advise them kung ano yung mga options nila, no? Alright. Pero sa tansya nyo po, mga ilang pasahero po magiging apektado dito? Wala pa akong latest estimate, no? But since March pa naman yung change, March 30th, siguro a few thousand ang maapekto dito. So, libo-libo rin. Libo-libo, pero Oo. Sir Alex, tatama po yan sa summer vacation eh. Yes. Sa Uwian ng mga simula, no? estudyante. March, April, Oo. May. Oh. Oo. Opo. So nga, tama yung sabi mo na kailangan ma-advise yung passengers as early as possible na para maka-adjust sila at they can develop their own alternative travel plans, no? Opo. Sige po, paulit namin po sa inyo, Sir Alex. Ano yung mga changes, yung mga mababagong flights at yung mga canceled flights starting March 30? So starting March 30, yung Manila-Masbate, Manila flight, ilipat po namin to Clark, no? Same goes for Manila-Siargao, Manila. This is going to be originating na from Clark, no? Clark-Siargao, Clark na lang instead of Manila. Tapos yung Manila-Surigao, ika-cancel po namin tong flight na to. Passengers going to Surigao, pwede nang mag-connect via Cebu na lang. Okay. At i-inform naman po ang mga pasahero. Yan. May ample Oo. time pa naman na ma-inform po sila. Ngayon, last question. Okay lang ba sa inyo ang ginagawa na ito, na diskarte? Do you think makakatulong ito para sa efficient management ng NAIA natin, yung pagtatanggal ng mga maliliit na aeroplano at transfer it to Clark Airport? Yun pa yung policy objective ng gobyerno, no? Saka yung bagong owners ng NAIA to run it more efficiently. Kasi yung turboprops naman mas mabagal sa ere, no? So yun ang rationale, yun ang reason why they're doing so, no? Of course may effect to sa mga pasahero, but an important thing is to inform everyone para maka-adjust ka ng mga plano. Opo. Okay. Ay, So okay lang last sa na inyo. ako. Hindi okay lang Oo. sa inyo. Wala kayong problema sa Oo, kasi sa yun ganyang susundin. diskarte. Okay lang. Yes, basta anything that actually increases yung total capacity ng NAIA, of course we fully support that, di ba? Okay. In Pero, the end, pasahero ang mag-benefit from this move, no? alright. Okay, Alright. Ang good. tanong ko na lang huli, may lugi po ba ang SEMPAC dito? Maglilipat ka ng bahay, syempre may cost yan, ano? So hindi naman lugi, pero kailangan mong gastusan yung new facility or the new operation, new base of operation. Okay. Sige. okay. Anyway, baka may nagtatanong kasi partner yung Philippine Airlines daw. Naku, DEDMA. Dedmacology? Dedmacology. At least pasalamat tayo sa Cebu Pacific. Ay, Kahit paano. oo. Kasi ang bottom line lang naman ito, yung mga pasahero Oo, na maapektuhan. So sa mga pasahero ng PAL, pagpasensyahan po tayo. Kinuha naman namin yung Philippine Airlines, Dedmacology.
Oh, ibig sabihin baka kontakin na lang kayo ng personal ng PAL, antayin nyo na lang yung Check message. nyo na lang, i-check nyo Oo. lagi ang mga mensahe ninyo. Oo, pero at least yung Cebu Pacific nagpaabot sa inyo kasi isang bagsak dito, marami ka nang maabot eh. Oo. Kahit papaano, marami na kaagad ang marireach ng ganitong klaseng interview. Kaya guys, kung may mga island flights kayo mula March 30, 2025 na nakabook na or magbubook pa lang, ay dapat makipag-ugnayan kayo sa inyong airlines, Cebu Pacific man yan or Philippine Airlines, para maging updated kayo sa magiging pagbabago or paglilipat ng airport.